So, real estate bilang passive income at stable source ng income sa retirement mo. Gusto mo bang kumita kahit natutulog ka? Sabi nga sa quote, only landlords get money during their sleep. Ibig sabihin, kahit tulog ka, kung landlord ka, landlady ka, may kita ka. Yes. Gusto mo magkaroon ng security, pagtanda mo, pag hindi na kaya. Alam mo, the source of our income lies on katawan. Bakit binibenta natin ang katawan? Hindi. Katawan ang gumagalaw at kumikilos habang malakas. Especially kung empleyado ka. So, that's why may retirement sa Pilipinas. Kasi at the age of 60, sa ayaw at sa gusto mo, magre-retire ka. So, dapat pag sa 40 years old ka na, 40s, even 30s, dapat iniisip mo na, ano kaya mangyayari sa akin pag 50 years old? Junior citizen ka na. Pag 60, senior citizen ka na. Ano kaya mangyayari sa akin? Mahina na ang katawan. Sa ayaw at sa gusto mo, kahit ano pang botox yan, ano pang pagpapaganda ang gawin mo dahil, tatanda ang katawang lupa mo. Darating ang panahon na hindi mo na kayang magtrabaho. Ngayon, malakas ka, yes, di ba? Pero, hindi forever yung lakas mo. That is why, we should always think of plan. Ano ang backup plan ko? Ano ang retirement plan ko? Ano ang goal ko after 50s, after 60s? So, think of passive income. And the best passive income source is real estate. Kapag may property ka at pinaparenta mo, ang renta na kinikita mo bawat buwan ay pasok sa kategoryang passive income. Pag empleyado ka po, ang tawag po dyan, active income. Kasi po, active ka, gumagalaw ka. Pumapasok ka sa school. Ako teacher, pumapasok ako, umaraw, umulan. Ngayon umuulan. Charis. Naisingit ako umulan. Orange rainfall. Papasok ako sa ayaw at sa gusto ko. Naarawan ako, babasa ako ng ulan. Lipat-lipat ako ng classroom kasi nga, teacher ako. Diba? Kung rider ka, pumapasok ka, umaraw, umulan. Rider ka, nagda-drive ka, nagda-deliver ka ng parcel. Active income. Paano pag nagkasakit ka? Paano pag na-disable ka? Paano pag ka na permanently hindi ka na fit to work? Wala na, di ba? So, habang may active income ka po, paisipan mo na kung paano magkaroon ng passive income. Hindi mo na kailangan magtrabaho ng direkta para kumita pag may passive income ka. Imagine, habang nasa trabaho ka, empleyado, may cash flow na pumapasok mula sa iyong property. Ito ay pwedeng pambayad mo sa monthly amortization kung kinuha mo yon through loan, or dagdag pang gastos mo. Sabi ko nga sa inyo, yung isang kasama naming ahente, di ba? Meron siyang, habang nasa abroad, active income, nagwa-work siya doon. Kumuha siya ng apartment sa Tuguegarao City. Meron siyang 11 units. So, mas malaki pa yung kinikita niya sa 11 units niya. Let's say, 10,000 per room, 110,000, kasi yung kita abroad. Dahil, when I was abroad in Dubai, nasa less than 100,000 ang sahod. Di ba? Tapos, yung kita ng apartment, 110,000. Doon na ako sa apartment. Di ba? So, it's very stable income. Stable income replacement plan. So, pagsapit ng retirement, hindi ka na aasa sa pension. Kasi mga ibang government employees like my mother, di ba, active income siya nung natuturo siya. When she reached 60, nag-retire siya. At sabi niya, it will take 5 years para i-stretch ko itong lump sum ko sa GSIS. Tapos, after 5 years, kailangan panatilihin kong malakas ang katawan ko. Kasi after 5 years pa ako magpe-pension. So, si mama ko, hindi niya na-enjoy ang retirement niya. Naging sarado yung utak niya. Imbes na open-minded, close-minded. Kasi yung ang naisip na lang niya, I have to stay alive within that 5 years. Because some of her colleagues namatay, hindi pa man nagpe-pension. Very sad, but true. Yan. Bakit? Ito po yung mga mindset ng unang panahon ng mga ninuno natin, mga boomers, na kung ano lang yung limited source and limited mindset. Na kung ano lang yung ginagawa ko, dito ako komportable, ito yung routine ko, ito lang yung gagawin ko. Hey, Gen Z, wake up. Millennials, wake up. Hindi na po tayo sa mga panahong kopong-kopong. Mag-isip po tayo ng mga bagay-bagay para mag-diversify at mag-multiply ang sources of income para hindi lang po kayod kalabaw ang katawang lupa natin. Kung may mga properties na pinaparenta, ang monthly rental income na natatanggap mo ay nagsisilbing regular na sweldo mo. So consider it your sweldo. I-maintain mo naman yun eh. Hindi ka lang naman sitting pretty at patulog-tulog, di ba? So, pag may rental property ka, you have to maintain it. You have to let it be clean. Tapos yung mga sira-sirang tubo, pinapaayos mo din po yan. Alagaan mo din, pakisamahan mo yung mga tenants mo, ganon. Hindi naman po siya yung nakaupo ka lang, bayad. Hindi naman siya ganon. Alagaan mo din yung property mo. Yan. So, consider it your sweldo. Yun na yung monthly source of income mo eh. So, sapat na yon para sa mga pangangailangan at gagastusin ng iyong golden years. So, pagtanda mo, yun na po yung plano mo. Yun na po yung retirement plan. Kaya nga alam mo, sa mga Western people, I noticed this. Nung nasa Dubai kami, ang pagpupunta ka sa beach, sa malls, basta sa Galaan, park, maraming mga thunders na puti galing sa Western countries na nag-e-enjoy living their life sa Dubai. Kasi beautiful ang Dubai talaga, ang UAE na bansa, napakaganda. So, I was wondering, ba't kaya nag-e-enjoy ang mga matanda na ito at bakit kaya pag-galagala? Sila yung mga nakapag-invest nung bata pa sila. Kaya, at malakas, at empleyado pa. Kaya naman, nung nag-retire sila, ay yung mga investment na ang nag-work para sa kanila. So, meron na silang time para gumala at mag-enjoy. That's the life. Diba? Kaya, tayo mga Pinoy, mindset. Baguhin natin ang mindset. If you want to change your life,
change your mindset. Kasi po, pag-iisipin mo, oo nga no, bakit sila nagagawang mag-travel? Ito mga generation na to, itong Gen Z, sila yung mga ma-travel na generation. Sana mga Gen Z, kung may nanonood ng Gen Z sa ngayon, sa akin, you invest first. While working, after college, you have a good job. High income, ang high salary, ang trabaho mo. Sana bago mo isiping mag-travel goals, bucket list, blah, 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 mag-invest ka muna sa real estate. Tapos, that real estate, pag nag-boom na yan, give it 5 years, then tsaka ka mag-travel. Tsaka ka mag-enjoy at mag-live the life. Para alam mo na, long term, kahit mag-travel ka, hanggang pagtanda mo, kaya ka niyang i-sustain. Kasi yung inuna mong mag-lifestyle, asan ang sustain? Wala. Di ba? Pagtanda mo nga. Ganun lang yun. So, backup plan. Mawalan man ng trabaho, magkasakit, kung may rental properties ka, mayroon kang financial safety net. Ibig sabihin, hindi ka nganga. So, ang income mula sa mga ito ay pwedeng maging kapalit ng iyong nawalang sweldo na nagbibigay sa iyo ng kapayapaan sa isip. You know what's best? It's not just owning a lot of properties. Kasi some people think na, kaya lang naman niya nakabili lang ng lupa, nakala mo kasi yung yabang-yabang kasi maraming properties. No. It gives you peace of mind. Why? Yung hindi ka bothered na iniisip mo yung future kasi ang daming perks ng real estate. On the side, pwede mo rin siya magamit as collateral. If you have 3 properties, ganito siya. 3 lupa mo, naka-title yan, nakapangalan sa'yo. After mo yan bayaran ng long term because of pre-selling na avail mo, wala yung improvement, and then, hawak mo na yung title niya after 5 years. Let's say 5 years. Ngayon, naisip mo, bibili ka ng property sa Tuguegarao City. Papatayuan mo siya ng apartment, wala kang pera. Tapos, may 3 kang lupa na titled. Pwede mo pong gamitin yung title mo as collateral. Again, leverage sa bank. Hindi ka na mahirapan pumunta sa bank na magpapa-approve ako, ang daming requirements, blah, 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 tapos maliit lang yung sahod mo. Hindi ka papasok sa milyon na loan dahil naka-loan ka na kasi teacher ka. Charis. Judgmental, teacher din ako. Yan. Tapos, dahil hindi ka makapag-loan, ang the best na gagamitin mo, yung title mo as collateral. Ibibigay mo po yung title mo ng lupa mo sa bank, papahiramin ka po ni bank depending on the appraisal na presyohan nila, magkano ang value ng lote mo. So, let's say, 5 years na nga, so nagtaas na po ang value nun. Diba? So, halimbawa, itong bahay namin, ni-collateral ko yung title, tapos bibili ako ng property, pwede. Bakit? Ang appraisal na nito sa Pag-ibig ngayon, nasa 1.5 to 2 million na. Oh, I have that 1.5 or 2 million in my mind. In my mind. Kasi hindi ko pa naman siya gagamitin, pero balang araw, magagamitin natin yan. Diba? Oh, ganun wow. yun. So, pwede ko siyang gamitin actually, kasi may title po kami. Yan. So, perks is an advantage. Abangan ang part 5. Subscribe for more.